Welcome back, Alam. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang malungkot na kwento ni Macaulay Culkin, ang kanyang pag-angat at pagbagsak sa industriyang showbiz. Siya ay nanggaling sa isang mahirap na pamilya. Siya nga ay pangatlo sa 7 magkakapatid at ang kanilang mga magulang ay hindi kasal. Dahil nga sa hirap ng buhay, hindi na raw importante sa mga taong ito ang kasal. Napakahirap noon ang buhay ni Macaulay Culkin. Isipin mo na lamang ang 9 na miyembro ng pamilyang nagsisiksikan sa isang maliit na apartment sa New York City. Dahil sa kanyang mga magulang, partikular na hiling ng kanyang ama na si Kit Culkin, siya ay pinilit na mag-aral sa pag-arte noong siya ay 4 na taong gulang pa lamang. Siya nga ay nag-umpisa sa pagkakaroon ng commercials at maliliit na role sa telebisyon at pelikula, ang mga kauna-unang hakbang ni Mac patungo sa kasikatan. Nagkaroon nga ng role si Macaulay Culkin sa isang pelikula na may genreng comedy na pinamagatang Uncle Buck. Dahil nga dito, siya ay tinaguriang Hollywood's Child Favorite Actor. Nahit nga nito ang jackpot at kumita ng $40,000, ang halagang kinakailangan ng isang mahirap na pamilya ng mga oras na iyon. Maliban sa kinita niyang pelikulang Uncle Buck, mas sumikat nga ito nang siya ay maging lead role sa pelikulang Home Alone na siyang nagpasikat ng gusto kay Macaulay Culkin. Ito nga ang isinulat at produce ni John Hughes dahil sa paghanga nito sa kanyang husay. Sinabi pa nitong ang pelikulang kanyang sinusulat habang ang nasa isip nitong lead role ay si Mac. Tinangkilik ito ng karamihan at sumikat. Ito nga ang dahilan at natuldukan na ang kahirapan ng kanyang pamilya. Ngunit ang kanyang tagumpay ay may kapalit rin dahil kasabay ng kanyang kasikatan ay ang simula ng kanyang nakakapagod, humiliating at tragic na buhay. Kung normal na bata ay masasabing si Macaulay Culkin na ang pinakamasaya sa lahat dahil sa tagumpay ng lahat ng pelikulang naipalabas nito noong 90s. Ngunit sinasabing hindi ito komportable sa paraan ng kanyang pagsikat. Ang kanyang ama na si Kit Culkin ay ang kanyang manager at ang prioridad nito ay ang kumita ng pera. Brutal nitong ipinipilit kay Mac ang makagawa ng mas maraming pelikula kung posible. Sinabi nga ng ama nito na ang kanyang pamilya ay palaging nangangailangan ng pera. Alam niyo bang si Macaulay Culkin ay kumita ng $100,000 sa pelikulang Home Alone? Noong 1991, si Mac ang kauna-unang kilalang batang aktor na nagkaroon ng world record dahil ito ay kumita ng $1 million sa pagkakaroon ng role sa pelikulang My Girl. At hindi lamang doon nagtatapos dahil lumaki pa ang net worth nito sa $4.5 million for just starring in a sequel, Home Alone 2, Lost in New York. Dumagsa nga ang pelikula nito at nagkaroon din ng follow-up major paychecks noong 1993's movie Good Son at $8 million sa pelikulang Get Even with Dad, na kung mapapansin ay akma sa kanyang totoong buhay base na rin sa malupit nitong ama. Si Macaulay Culkin nga ay nakagawa ng 50 movies sa loob lamang ng 7 taon dahil na rin sa kasakiman ng kanyang ama. Kahit nga gaano pa karaming tagumpay ang maiuwi ni Macaulay Culkin ay hindi ito sumasapat kay Kit Culkin. Sa isang programa sa Amerika na pinamagatang WTF ni Marc Maron, isiniwalat ni Macaulay Culkin na bago ang kanyang pag-arte, siya ay kinukulong ng kanyang ama sa isang kwarto. Sinabi pa niyang hindi siya gusto nito. Siya rin ay inaabuso nito sa pisikal at mental. Ang malaking tagumpay ng pelikulang Home Alone 2 ay lalo pang nagpasakim sa kanyang ama. Higit pa rito ay ang pagpasok ng kanyang anak sa Hollywood. Habang palaki ng palaki ang kinikita o bayad kay Macaulay Culkin, sa pilitan pa rin itong pinakukuha ng maraming movie projects. Ngunit ano nga bang dahilan kung bakit ganun na lamang pagmalupitan ni Kit Culkin ang sarili nitong anak? Sa isang diskusyon ni Mac at Marc Maron sa programa nitong WTF Podcast, ipinaliwanag nitong ang kanyang ama ay pinagbabantaan siya at pinapahiya dahil ito sa naiinggit sa tagumpay na meron siya. Ang kanyang ama ay pinapangarap rin ang maging isang sikat na aktor, ngunit hindi niya ito naisakatuparan. Hindi umano matanggap ng kanyang ama na kahit saan siya ipasok nito, ipasok sa pelikula at kung anuman ang gawin nito sa kanya ay hindi maitatago ang kanyang kausayan saan mang larangan. Ang bangungot na ito ay natuldukan nga matapos ang ginawa nitong pelikulang Richie Rich noong 1993, rated by Premiere Magazine.
Macaulay Culkin was the 48th most powerful person in all of Hollywood. At sa palaki ng palaki ang kanyang pagsikat, dumarami rin ang kalaban na kanyang nabubuo along the way. Marami rin ang influential sa Hollywood ang hindi nagugustuhan ng pagiging diktador ng kanyang ama na si Kit Culkin. Sa lahat nga ng pelikulang ginanapan ni Macaulay Culkin, ang kanyang ama ay ginagamit umano ang kasikatan at impluensya upang ipromote ang iba pa nitong mga anak. Naging imposible na nga ang pagtago ng sama ng pag-uugali ng kanyang ama tungo sa kanyang mga anak. At dito nga bumagsak ang kasikatan nito sa industriya. The final straw was the box office disaster of the movie Richie Rich. Sa total budget na $40 million, sa palabas na ito hindi man lang naibalik o umabot lamang ang kinita nito sa $38 million. Dito rin nagsimulang makawala si Macaulay Culkin sa pagmamalupit at diktador nitong ama. Sinabi nga ni Mac na matapos ang pelikulang Richie Rich, ang kanyang ama at ina ay tinawag na itong quits, kung saan ito raw ang pinakamasayang araw para sa kanya. Pupwede na raw siyang umalis sa ganong business at nasabi niya sa kanyang mga magulang na sapat na ang kanyang naibigay na pera at wala na umano itong makukuha pa sa kanya. Nakakatawang isipin na may mga taong inaalam ang buhay ng mga artista sa likod ng kamera. Matapos ang kanyang big break, isa lamang si Macaulay Culkin sa mga taong gustong mamuhay na malayo sa pagiging isang sikat. Gusto niyang tumigil na sa pagiging artista, nais niyang makapasok ng paaralan, maging isang estudyante at makipagkaibigan. Sa madaling salita, ang pagkakaroon ng normal na buhay. Ngunit may isang problema dahil nga sikat at kilala si Macaulay Culkin hindi lang sa buong Amerika ngunit maging sa buong mundo. Literal na lahat ng tao roon ay kilala siya. Hindi rin ito nakamit ang normal na buhay na ninanais niya. Isa pa sa mga mahirap na karanasan ni Macaulay Culkin ay noong ang kanyang mga magulang ay naghiwalay. Nakuha nga ng kanyang ina ang kustodya nilang magkakapatid na kanyang ikinatuwa. Ngunit naging simula rin ito ng paghihirap nilang magkakapatid. Ang simula ng kalbaryo ni Macaulay Culkin ay noong 1998 nang siya ay tumungtong sa edad na 18 kung saan ang kanyang bank account ay napunta ang lahat ng kanyang kinita sa pag-arte o pagiging aktor nung siya ay bata pa. At nang makuha nga ni Mac ang lahat ng kanyang pera, pinili na nitong magpakasal. Sa kaparehas nga na taon, siya ay kinasal at sinasabing ito ay ang maswerteng babae at aktres na si Rachel Miner. Dahil nga sa mabilis na pagpapakasal ng dalawa sa murang edad at dahil sila nga ay tinatawag na cute couple, inaantabayanan ito ng mga paparazzi upang humagilap ng impormasyon. Tumagal ang kanilang relasyon sa loob lamang ng 4 na taon. Sinasabing 2 taon lamang itong nagsama at pagkatapos nito sila ay naghiwalay rin. Ang dahilan, masyado pa silang mga bata para bumuo ng sarili nilang pamilya. Matapos ang kanilang paghiwalay, nagumpisa nga makipag-date si Macaulay Culkin kay Mila Kunis. Ang dalawa nga ay ginawang lahat upang maitago ang kanilang relasyon. Sila ay hindi rin nagtagal. Wala itong maayos na pagpapahayag ng dahilan tungkol sa kanilang paghiwalay. Sinabi nga ni Mila Kunis sa isang interview na ang dahilan umano ng kanilang paghiwalay noon ay masyado itong famous at hindi niya kayang tiisin ang ganoong sitwasyon. Sa tuwing sila nga daw ay naglalakad sa labas ay tinitilian ito at nilalapitan ng mga humahanga sa kanya. Ngunit hindi na daw normal ang kanilang response sa artistang si Macaulay Culkin. Money, fame, girls na kung iyong pakikinggan ay ang mga bagay na nakamit ng isang sinasabing deserve ni Macaulay Culkin. Pero masyado pa nga itong bata at hindi pa nito alam ang mga susunod na mangyayari. Hindi nga nito alam kung ano ba talaga ang nais niyang gawin sa kanyang buhay. At the end of 90s, nais nga ulit bumalik ni Macaulay Culkin sa pagiging aktor. Matapos nga ang kanyang huling movie na Richie Rich, sumunod nga nito ang kanyang pagbabalik bilang isang lead actor sa palabas na Party Monster. Hindi nga nagustuhan ng mga manonood ang pelikulang ito. Hindi ito tinangkilik at sumikat katulad na lamang noong ito ay mas bata pa. Dahil ang kwento umano ng sinasabing pelikula ay malayo sa image nito at dito rin lumabas ang chismis tungkol sa kanyang pagdodroga. Sinabi ni Macaulay Culkin na wala itong katotohanan at wala ring mahanap na ebidensya patungkol dito. Dahil dito ang kanyang pagbabalik ay hindi naging successful. Matapos nga ang Party Monster, nagkaroon itong muli ng pelikulang pinamagatang Saved at Sex and Breakfast.
ngunit hindi man lang ito kumalahati sa kinasikatan niya noon. Sinabi nga ni Macaulay Culkin sa isang interview na ang tingin sa kanya ng mga tao ay baliw, cook, damage, weirdo at cracked. Sinagot niya ito at sinabing maaaring tama sila at hindi pa nga ito nakakabangong muli, kaya naman ay naiintindihan niya. Sinabi rin ito sa kanyang interview na hindi nito malilimutan ang kaibigan niyang si Michael Jackson. Nagsimula ang kanilang pagkakaibigan nung ito ay umarte sa pelikulang Home Alone at nanatili silang magkaibigan hanggang sa huling hininga ng singer na si Michael Jackson. Ang simula nga ng kanilang pagkakaibigan ay dahil sa pareha silang may malupit na ama at mayroong parehong buhay nung sila ay mga bata pa. Kahit pa nga wala na ang matalik na kaibigan ni Mac, ay naging malapit pa rin ito sa mga anak ni Michael Jackson. Sumubok pa ngang muli si Macaulay Culkin upang ibalik ang kanyang kasikatan sa industriyang showbiz. Kauntikan na nga niya itong maibalik at talagang ito ay nag-audition pa sa pelikulang Once Upon a Time in Hollywood, ngunit hindi ito nakapasa at sinabi niyang ito daw ay naging disastrous dahil 8 taon na ang lumipas matapos niyang sumubok muli. Sa huling balita patungkol kay Macaulay Culkin, ito raw ay gaganap sa scariest horror movie of all time na pinamagatang American Horror Story Season 10 bilang lead role kasama ang mga artistang sina Kathy Bates, Evan Peters, Sarah Paulson at Leslie Grossman. Ito ang kwento ng buhay ng aktor na si Macaulay Culkin. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang kwento sa araw na ito? Nalungkot ka ba sa sinapit ng nooy notable child actor na si Macaulay Culkin? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos, siguradong magugustuhan mo. At yan na nagtatapos ang ating nakamamangang kwento sa araw na ito. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end. Hanggang sa muli at samahan niyo ako para sa panibago nating pag-alam.